balita, yung dalawa niyo daw po dating employee, wala na daw po sa office ni Secretary Aguirre, pero may dalawa daw pong pura ng statement yung dati niyo daw pong security. Ano po yung nasa? Alam mo, ano na naman yan? So, iniisa-isa nila yung mga former security ko, former personnel. Grabe naman yan. Acts of harassment. Kung ano uli ang mga makukuha nila dyan, assuming may mga makukuha sila, it should only be, again, mga kasinungalingan. Kung yan ang pipilitin nila, na may kinalaman ako sa droga, kasinungalingan talaga yan. I've been saying that. Alam ko po ang totoo. Ang totoo, wala ko akong kinalaman sa droga. Kung may kinalaman na ako sa droga, linalabanan ko nga ito, di ba? Ako nga yung nagparade noon. Ako nga yung mga nagpapafile din ng mga kaso, and now I'm being accused of being involved in whatever capacity. And that is, it's simply, it's so painful for me. I continuously get these accusations. And then yan, iniisa-isa nilang mga former security, former staff. Wala ho silang makukuha sa kanila. Kung meron ho silang makukuha sa kanila na pag-aamin o pagsasabi na involve ako, kasinungalingan ho yan. Kung merong magaganyan, I'm sure may dahilan kung bakit magsasabi sila ng kasinungalingan. Either under extreme pressure, o nako-coerce, o anuman. Kaya nga hindi ako naniwala doon sa lumabas sa isang dyaryo na nakita ko kanina na meron na nga daw 2 affidavits doon sa 2 former employees ko na ganun ang sinasabi, na nag-create ng accounts, na may mga ganong deposits, na ako ang nagpa-create o anuman, whatever. Hazy rin kasi yung mga information. So bakit naman lang Tara na i-report ng ganon? Na wala man lang attempt to validate or try to validate. Simple lang naman yan. Tanungin nilang NBI, meron ba ganong affidavit? Now, kung merong affidavit, ganon ba yung laman? I don't think so. Hindi ako naniniwala na ganon ang laman. Kung totoo yan na meron na silang affidavits. Hindi po kapanipaniwala yan na mag-aamin sila ng ganun tapos para lang ituro ako.